O ito, Yung pangalan po ni Speaker Martin Romualdez, kasi hindi rin natin mapagkakaila yung relationship niya sa presidente, first cousin at malapit na malapit. Kanina ito nga, binasa na po namin, nagsabi na po si Ombudsman Remulla na by December 15, may mga makukulong na, may mga arrest warrants na daw by 3 sitting and 2 ex-senators. Pero the name of former Speaker Martin Romualdez seems to be missing, na marami po talagang hinahanap yung kanyang pangalan. Ano po ang inyong sa palagay mangyayari po dito? Well, una sa lahat, obvious naman yan. Siyempre, iba yung tinitignan sa tinititigan. Kapag ikaw... ang ganda nun Iba yung tinitingnan sa tinititigan. Lalo yung pag may dumaan babae. Iba yung napag ganun ka lang. At saka yung tinitigan mo, yari ka sa jowa mo. Di ba? Mali. Nasa administrasyon, syempre mas meron kang protection, and you have to understand na ito pang ating ombudsman ay isang politiko, hindi naman ito. Yun. Actually, siya lang yung politiko na naupo na ombudsman. Correct. Yung mga iba, dating maestrado, ika nga walang alam sa politika at sa ika nga laro nito. So, syempre, marunong din lumaro itong ating bagong ombudsman. And definitely, those who are still considered na ika nga ay kaalyado ng administrasyon, may protection sila. Yun kasi yung mali dyan, mga kababayan Di ba yung naglagay ng isang public official o ng isang ombudsman na supposedly mag-uusig, di ba, dun sa mga quote-unquote corrupt na opisyal. Abay, ang nilagay, alam naman natin ng karakas na si Remulla. Paano magiging confident ang taong bayan kung ganyan? Kaya isang malaking katarantaduhan po yung paglagay dito kay Remulla sa ombudsman. Kaya tingnan ninyo, yan, iniimbestigahan si Saldico, pero si Romualdez, hindi. Ay, nako po. So understandably, hindi niya masyadong iipitin siyempre itong si Speaker Romualdez. Pangalawa, and this is something naman na nakakatulong din sa kanya, wala pa rin talagang diretsang ebidensya kasi na magdi-link doon sa Speaker. Meron sana kay Gutesa, but we have yet to see him. Kailangan ika nga di-surface siya. Kailangan magbigay siya ng testimonya uli. Kailangan magpa-interview siya. Kailangan sumailalim siya uli sa proseso. Kailangan mag-submit siya ng affidavit para magkaroon ng tinatawag na testimonial support. Other than that, yung sinabi niya sa Senado ay hindi pa ika nga ganap. Yung namang binigay ni Saldi ko naman, as I said, hindi rin naman admissible yun. So napakaraming bagay na nakakatulong din kay Romualdez, because at the end of the day, hindi naman pwedeng demanda ka dahil sa iniisip lang natin. Dahil parang feeling ko ginagawa niya ito. Imposible naman. We're still evidence-based. Kasi kung hindi tayo evidence-based, di kahit yung inosente pwede nating demanda, hindi ba? So siguro, yung unang nakikita ko talaga dito, depende na lamang yan kung magbabago ihip ng hangin. Alam mo naman, merong mga puwersang hindi nakikita sa ganitong klase mga usapin. Hindi ba? Ano ba yan? Puwersa ba ng demonyo yan? Totoo naman Gago! May puwersa ng demonyo lalo na pagka lulong ka sa droga. Tangina, makikita mo yung mga demonyo dyan Di ba? Ganun talaga. Kaya nga, antayin natin yung puwersa na yun. Pag yun, puwersa na yun, panahon mo na. Ganun, yari ka. Di ba? Ibig mga ganun. Recently lang, merong kinanana naman ng demonyo. Dahil na-OD. Kahit anong ganda mo dyan, pag ikaw na-OD, wala. Yari ka. Politika ito di syempre, ganun talaga yan. Isipin mo, halimbawa, for some reason, ma-impeach si BBM or umalis siya sa pwesto at mapalitan siya ni VP Sara Duterte bilang Pangulo, di panibagong ihip ng hangin na naman yun. Yung mga hindi naiipit ngayon, maiipit naman. So, ganun talaga yung politika. So, it's good for him na kaalyado siya ng administrasyon. Otherwise, di isa na siya sa malamang ay naiipit ngayon. Siyempre, kinokontrol nila ang lahat ng bagay na yan. Ayun, totoo yan. Siyempre, kinokontrol na nila lahat ng bagay na yan. Ako po, patay tayo dyan. Mabigat yung mga ganyang binitawan nitong tao na ito. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman siya, nangaano, pero nangaano na rin talaga tayo.
Hindi kasi napaka-obvious po ng mga nangyayari sa ganitong mga panahon eh. Ito na po yung sabi nga nila, 'di ba, na natataranta na ho sila at talaga namang dahil sa taranta nilang 'yan, bakit hindi imbestigahan itong si Romualdez. So, yung mga issue tulad nitong kay Bersamin, kanila hong pinapalaki yan, di ba? Na para bagang ang dating, alam mo naman, si Senator Ping Lacson. Ang bagong tagapagtanggol ni Marcos. Ay talaga namang alatang halata yung kanyang galaw na idinidiin yung mga nasa paligid lang. Paulit-ulit na yun pattern mga nasa paligid lang at ayaw tuntunin yung talagang may sala. Ganito lang kasimple ho yan Hindi ho natin sinasabi na si Zaldico ay siya may sala. Hindi natin sinasabi yan. Hindi rin natin sinasabi na siya ay malinis. Hindi natin sinasabi yan. Ang sinasabi natin, yung paglabas ni Zaldico, abay sana, bago kagad natin sinaraduhan, di ba? Bago natin sinuplak, bago natin sinabing, ganito, inimbestigahan. Iba ho itong si Lacson, may pagkatapos niyang marinig si Zaldico, meron kagad siyang konklusyon. Kaya tuloy nabibintangan ng tagapagtanggol ni Marcos. Sana man lang pinakinggan niya, alamin natin, iimbestigahan natin. Hindi inakusahan kagad na tila nagsisinungaling. Di ba? Yan yung kanya sinabi. At ang matindi pa nito ginawa na nila yan kay Gutesa. Si Gutesa din, ganun din. Nung nagsalita, instead na, sige, iimbestigahan natin yung sinasabi mo kung tama ba o mali. Hindi ganun Ano ginawa? Kesyo yung notaryo, pinalaki. Alam mo naman sa Pilipinas, ang notaryo talagang hindi naman yung abogado humaharap, hindi nga pumipirma yan. Ganyan sa Pilipinas, tanga ka na lang kung hindi mo alam yan. Totoo, tanga ka kung hindi mo alam yan. Ganun sa Pilipinas. Ano yun, yung abogado nandun? Wala! Pumipirma niya, sekretary na lang nila. Tapos yung tatak na lang, yung seal na lang ng abogado nandun. Di ba? So siniraan na nila si Gutesa. Tapos nung lumabas si Zaldico, kesa na pinakinggan, hindi rin pinakinggan. Kesyo nagtuturo. Hindi, ginamit lang ang pangalan ni Marcos nitong mga Yusek. Yusek gagamit ng pangalan ni Marcos? Kaya nga 'di ba sabi nito ni Lucas Bersamin, si Lolo. Lolo kasi to nung Adrian Bersamin yung anak ko, hindi ganyan yan. Ay, anak ko, yung apo ko, hindi ganyan yan. At may napakinggan pa akong isang interview ng opisyal ito ng gobyerno. Nakakalimutan ko na yung pangalan na yun at ang sabi niya, tutoy pa daw itong si Adrian. Hindi ganyan yan na magre-represent. Yung hindi ba, bagabat hindi yung maglalakas loob na i-represent si Marcos at sabihin, asa na yung parte ni Marcos dyan. Hindi ugali daw ni Adrian ito. Yun ang kwento ng isang opisyal. Nakalimutan ko na yung dating nagtanong kay Marcos doon sa SMNI. Di ba? Hindi ho Ngayon, opisyal yun Hindi ho yun hindi ho yun oposisyon. Opisyal ngayon yun ng gobyerno. Pero alam niyo ibig ko lang sabihin. Ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Sana. Yun lang Sana. Dalwa ang puso ko. Sana hindi ko naman sinasabing sang-ayunan ninyo si Zaldico. Hindi yan ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, sana inimbestigahan nyo muna yung sinasabi ng tao. Hindi kagad kayo nag-conclude. Akala ko ba kaya nga may hearing para imbestigahan. Tapos nag-conclude kagad kayo. Tama, mali. Diba? Nag-conclude kagad kayo Yun ang mahirap sana inintindi nyo muna, tinanong nyo muna nagpadala muna. Ngayon, ipit na.
Tila bagang ang weird eh. Dati, hinahanap ninyo yung mastermind. Tapos pinauuwi ninyo si Zaldico para sana isiwalat ang kanyang nalalaman. Nung sinabi niya yung kanyang nalalaman, sinabi niyo na kagad, hindi, sinungaling ito. Ginamit lang ang pangalan ni Marcos, political hulang ito. Ganun kagad ang ginawa ninyo. Mali ho yun, mga kababayan. Hindi ho tama yun. Dahil dyan, Lacson, halatang halata yung ano ba, dahil ba, ewan ko nabanggit kasi ni Soto dati, magre-retire na daw siya, si Soto. Since partner mo yan, baka naman magre-retire ka na rin. At kailangan mo na ng retirement pension. Hindi natin alam. Kasi uso yan, di ba may naririnig tayo nun? Pagka nagre-retire ang PNP chief, merong, o kaya AFP, naririnig lang naman natin Hindi ko sinasabing totoo. PNP chief o AFP chief, merong tinatawag na pabaon. Hindi kaya naghahanap ka ng pabaon, Senator Lacson? Para i-ano mo yan? I-ganyan mo kagad? Kasi sarado na kayo. Yun ang problema. Sarado na kayo doon sa issue ng si Marcos ay mastermind. Kung ganun pala, itigil nyo na lang investigasyon. Tigil nyo na yung Blue Ribbon, walang kwenta. Naggagaguhan na lang kayo dyan sa Blue Ribbon. Hindi. Totoo naman, di ba? Naggagaguhan na lang kayo dyan sa Blue Ribbon kung sasabihin ninyo, hindi si Marcos ang mastermind. Wag na tayo mag-imbestiga. Isarado nyo na lang Blue, mas maganda siguro, isarado nyo na yung Senado. Dahil wala naman kayong kwenta. Gago! Ang ganda nga na sinabi ni Zaldico Honestly, ang ganda nung kanyang sinabi. Ano sabi ni Zaldico? Alam niya na kung ombudsman ang mag-iimbestiga, medyo sablay kasi alam naman natin, si Remulla, sip-sip yan sa mga Marcos. At alam naman natin, ang tindi ng bendalo ni Marcos dyan sa pag-appoint kay Remulla sa ombudsman. So sabi niya, may tiwala ako sa Senado. Buti pa siya may tiwala. Kayong mga senador, lalong-lalo ka na Lacson. Unang bitaw pa lang ni Zaldico, wala ka ng tiwala. May pambihirang buhay, Tigil na. Tigil na yung Blue Ribbon. Isang moro-moro lang yung Blue Ribbon na yan. Gaguhan yan. Isang malaking katarantaduhan po yung Blue Ribbon na yan, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil
Sa harap